And kahapon, di ba, Jovi, Chiki, may lumabas din po na usapin tungkol po dun sa isa sa mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte na si Secretary Harry Roque na di umano ay naaresto na, pero lumabas din naman siya doon sa mga vlogs kagabi na sinasabing hindi totoo yan. Sayang nga hindi natin siya nakausap kagabi, no? Pero ngayon. Pero ngayon nandito po siya. So, i-welcome po natin sa ating programa si Attorney Harry Roque. Oh, fresh na fresh. Hi, Sec! Kumusta po? Hello. Magandang gabi sa inyo at pasensya na kahapon. At pero, siyempre, kakamusayin kahapon. Yes. Kakamusayin ko muna kayo, Attorney Harry. Pero, dahil nga hindi naman natuloy yung flight, ito, kayo ba'y bumalik? Apartment nyo yan, di ba? So, bumalik na kayo dyan. Okay, so, kayo ay nandyan na. I'm back at The Hague. At alam nyo naman ako naman kasi, ayaw ko namang masabi na parang napaka-ungrateful ko naman sa aking host country na Netherlands, no? Pero ang katotohanan niyan, I have benefited tremendously from the universal healthcare dito sa Netherlands at nagkaroon na ako ng dalawang medical procedure, isang major, isang diagnostic, no? At wala akong ginastos dahil yan talaga ang essence of universal healthcare. So ako, sumunod naman ako sa sinabi nila na under the Dublin rules, kinakailangan ang mag-process ng aking asylum application ay yung bansang nag-issue ng aking visa. Of course, ang naging position ko from the very beginning is, since Holland was my port of first entry to Europe in this year, dapat Holland na mag-process. Pero ang sabi nila, kapag merong visa at merong passport, it should be the country that issued the visa. Yung port of first entry only applies kung pumasok ka ng Europe na walang passport at walang visa. So tinanggap ko naman yon, masunurin ako. Kaya lang, tinanong din ako ng airline, do you want to fly? Sabi ko, hindi. Bakit? Kasi meron na akong dalawang medical certificate from the two physicians who performed the medical procedure on me na hindi ako dapat lumipad, no? At dahil dyan, in-offload niya ako. Bagamat, sumunod ako talaga sa kagustuhan ng Dutch government na dapat sana papunta ng Austria, pero dahil nga hindi naman ako sinakay na eroplano, nandito pa rin ako. So ano po ang mangyayari doon, attorney? Dahil po hindi kayo nakalipad sa Vienna, nandyan pa rin po kayo sa The Hague, what will happen doon sa proseso ng inyong petition para po sa asylum? Ayaw kong pangunahan, no? Pero there's a deadline kasi. The deadline is December 10. If I'm still here in the Netherlands, then the Netherlands would have to process my asylum application, no? Pero ako naman, bukod dun sa I don't want to be ungrateful to Netherlands, gusto ko na rin talaga umusad yung proseso. Kasi bagamat meron akong protection against deportation, no? Ang katotohanan yan, wala naman nangyayari dun sa aking asylum application. Hindi ginagalaw kasi nga, it should be Austria daw. So ako, payag na sana akong pumunta sa Austria para umusad na lang yung proseso kasi bagamat gusto ko matanggal na ang Marcos as president, hindi naman nangyayari, no, in the near future. So anyway, I trust in the process at malalaman natin kung sino talaga magpa-process very very soon. Yung sinasabi po ninyo na deadline ng December 10, deadline para madala po kayo sa Austria. So kanino pong responsibility yon sa government po ng Netherlands? Ganun po ba? It is the government of Netherlands, pero yun na nga, no? Na-discover ng government of Netherlands na walang airline na tatanggap sa akin dahil nga meron unfitness to fly. I see. So kumbaga, pagka lumipas ang December 10, ang Netherlands na ang magpapatuloy ng pagproseso po ng inyong asylum petition. That's correct. Pero, yes. Sek, pakipaliwanag nga po, dahil nga po ngayon, ang sinasabi po ng Philippine government, kanselado na po yung inyong passport, then what will happen to your visa dyan po sa Schengen? Automatic ba na-cancelled na rin yun? Paano po ang proseso, sir? Wala pong relasyon ng pagkakaroon ng passport or visa. Kaya nga po meron silang second rule na yung country of first port of entry po pwede rin mag-process, but that's only applicable kung wala kang passport at walang visa. Pero kung meron kang passport at a visa, ang sabi nila, it should be the country that issued the visa. Pero hindi po kinakailangan ng passport, hindi kinakailangan ng visa for purposes of asylum. Pero dahil po nandito po tayo sa punto na hindi pa tayo sigurado kung Netherlands or Vienna ba or Austria ba dapat yung magpa-process ng inyong asylum, may basis po ba ang Philippine government for your deportation? Kasi I think yun po talaga yung
tina-target. Paano po ba para po maunawaan din namin? Well, obviously wala kasi matagal na nila ako nakuha kung may basehan for my deportation. Habang hindi po nare-resolba ang aking petition for asylum, hindi po nila po pwedeng ipatupad ang kahit anong request for extradition. Besides that, wala naman tayong treaty of extradition between the Netherlands and the Philippines. Attorney Harry, pwede bang bigyang daan ko yung mga practical questions ng mga viewers kanina pa na gusto nila itanong sa inyo. Yung first ay, bakit daw hindi nung una pa lang ay sa Vienna na nga kayo, sa Austria na kayo humingi nung inyong asylum, at bakit talagang na-decide nyo na sa The Hague or sa Netherlands nyo gawin yun? Kasi nagpunta ako dito dahil kay Tatay Digong. At yan din ang dahilan kung bakit ayaw ko rin umalis ng Netherlands. Dahil lang ako kay Tatay Digong, di ko siya iiwan. Okay. Second, the practical question na kayo na pati tinatanong ng mga viewers. Alala ka ilang nag-guest na si Attorney Harry Roque doon sa mga earlier shows natin. Tinatanong nila pagkatapos ng mga show, kung open daw ba kayo kung hindi aeroplano, tren? Anong sagot niyo sa Walang problema. Okay. It's a 12-hour ride and it's worse from my back kasi yung aking procedure is on my spine, no? So it's worse. Okay. Mas matindi yung mahabang biyahe because it takes 12 hours to travel from the Netherlands to Austria. Sir, if you don't mind, ano po yung sinasabi po ninyong dalawang procedures na ginawa sa inyo dyan sa the Netherlands? Both surgeries. One on the spine, one diagnostic on the scalp. Okay. At lahat po yun, sinagot nga ng gobyerno ng Netherlands because of the university. Well, in fact, the last one was only a day before my flight. Kaya nga nagtataka ako, bakit naman sila nagpupumilit? Kasi naman kahit sino naman na common carrier, papakitaan mo ng medical certificate of a surgeon that just performed surgery yesterday, talaga namang hindi ka papayagan lumipad. Pero, kamusta po kayo? Ako naman, di sige, susunod ako sa inyo, sumunod ako sa kanila, pero alam ko naman ang mangyayari talaga namang, kaya nga merong ini-issue na medical passport na tinatawag, it's for the airline to decide if they want to undertake the risk. And of course, the airline said, hindi po pwede. Pero kamusta ang pakiramdam mo, attorney? You know, they're very good here. At ako talagang minsan naiiyak ako nung nakita ko nga yung how they implement universal healthcare. Dapat ganyan din ang mangyari sa Pilipinas. And that was my intention when I passed and sponsored the universal healthcare law. No? Para lahat, kahit kaano kang kahirap, kahit kaano kayaman, wala nang mamamatay dahil lamang sa kahirapan. The health service here in the Netherlands is simply fantastic. And we should never stop aspiring to have the same kind of health system here sa Pilipinas. Attorney, kung balikan ko lang yung asylum nyo, no? Kung sakaling mag-grant yung asylum nyo, depende po ba yun kung nagpina-process po sa Netherlands ay dun po kayo mananatili? Or kung dun sa Austria, dun din kayo mananatili? Kung sa Austria ay pa-process? Well, alam mo naman dito sa EU, there's freedom of movement. So kahit saan ako ma-approve, I can live anywhere in Europe. No? Pero of course, I'm hoping mawawala na rin si Marcos dahil siya ay bangag at makakauwi na rin ako sa Pilipinas. Oo. Okay. Paano nyo po ano pong sasabihin po ninyo, no, dun sa mga naniniwala na ginagamit nyo po ang asylum para matakasan yung kaso nyo dito, for example, yung mga kinakaharap nyo po dito. Paano nyo po ipapaliwanag po yun sa ordinaryong Pilipino na hindi po yung intention po ninyo yun? Hinaharap ko po ang lahat ng kaso ko sa Pilipinas. Nakabinbin po ngayon sa Department of Justice ang aking petition for review para mabaliwala yung sinampan nilang kaso na non-bailable. Kung hindi po ako magwagi sa Department of Justice, ay dudulog ko po yan sa Court of Appeals. Wala po akong tinatakasan, hinaharap ko po lahat. Okay. At ano po ang pinakamalinaw po ninyong ebidensya na wala po kayong kinalaman dun sa human or qualified human trafficking dun sa mga umano'y illegal pogo operations? Wala po akong kahit sinong recruit at ang tanging ebidensya lang nila doon sa resolution ng piskal ay nasa 2 paragraph lamang. Unang-una, yung ako daw po ay nag-abogado sa Whirlwind Corporation sa kaso ng ejectment at ako ay sinamahan ko si Cassie Ong para magkaroon ng rescheduling of payments sa mga pagkakautang sa PAGCOR. Wala pong kasalanan doon sa mga bagay-bagay na yan. Dahil yan po ay trabahong abogado lamang.
Attorney Harry, isa sa mga interesting parts nung inyong conversation with Maharlika do sa vlog kagabi, no, ay yung inyong pananaw na parang merong nagsushoot or kumukuha ng video or litrato ninyo habang nangyayari lahat doon sa airport, ano. Pero kanina may mga lumabas na sa social media na feeling ko mga ordinaryong Pilipino na baka nakuhanan din nga talaga kayo na doing whatever doon sa aeroplano tsaka doon sa airport, ano. So sigurado ba kayo na talagang sa duda nyo na pulis talaga yung kumukuha sa inyo or baka ordinaryong Pilipino na nakasabay lang ninyo actually? Actually, tinanong ako ng mga pulis immediately after nakababa ako, no. In fact, natagalan kaming umalis dahil nga yung dalawang pulis inimbestigahan yung Pilipino na kumukuha ng aking video. It turns out talaga na matagal na pala silang minomonitor ng mga pulis sa Holland, no? Kasi nga they look suspicious, mga mukhang military yung isa, pero yung isa babae. Tapos nakita nila na, kasi hindi ako dumaan sa sa regular proseso. Hinatid ako ng sasakyan, umakyat ako ng stairs, diretso na sa tube. Napansin nila na binivideo ako, no? Tapos sumakay ng eroplano at patuloy pa rin ang pagbivideo. In fact, hindi ko naman sila napansin, pero yun na nga, no? As soon as nakababa ako dun sa sasakyan, tinanong ako, did you know that person taking your video? Sabi ko, no. Tapos kinonfirm nga nila na meron. At nalaman ko belatedly na nung bumaba ako, gusto rin palang bumaba ng dalawang taong yun. Okay, hindi sila pinayagan. At ang dahilan, alam mo dito sa Europe, talagang sanay sila sa asylum. Alam nila ng mga asylum seekers, at chances are papatayin niya ng mga gobyerno nila. Kaya they took special precaution as far as I'm concerned. At tama naman ang kanilang suspetsa kasi nga gusto rin daw palang bumaba ng dalawang taong yun nung hindi ako sumakay dun sa flight. So sure kayo na hindi sila ordinaryong mga mananakay or mga kasakay lang ninyo doon sa aeroplano? Hindi, pero ang alam ko, ang sabi ng pulis, talagang binabantayan na nila yung dalawang yon bago pa ako dumating sa eroplano. At pangalawa, kumpirmado nila na kumukuha ng video habang ako'y nasa eroplano. At pangatlo, kinwestiyon nila, kaya kami na-delay. Nasa sasakyan na ako, yung dalawang police, airport police, nasa eroplano pa, kinwestiyon nila. At sa pilitan nilang pinabura ang mga videos. Okay. Yun ang sinabi sa akin, no? Saka parang at sinabi rin nila na nagpupumilit bumaba din, hindi sila pinayagan bumaba ng eroplano. Tama, accurate ba yung lumabas sa social media ng mga litrato? Talaga palang marami kayong dalang maleta tulad ng kinikwento ninyo kasi nakita na. Yes! Kaya nga, ang sabi ko, alam mo, matapos, ito, hindi pa ito covered dun sa mga toko matapos na napababa na ako, they held me for questioning kasi gusto ng immigration, i-detain ako dahil ako daw ay nag-abscond. So anyway, dumating, nagpatawag sila ng mga fiskal. So nag-hearing kami. Sabi nila, we're investigating you for possible violation of Alien Act because you absconded. Sabi ko, how could I have absconded? I had a major spine surgery. I have a medical certificate. I'm not allowed to lift and yet I'm here with 7 pieces of luggages. Pangalawa, how could I have absconded when I voluntarily boarded my flight, took my seat, but only answered the question coming from airport police and the plane captain. And that is, do you want to take this flight? And I said, no. So where is absconding there? Kaya naman, pinalaya ako, no? Pero gusto talaga ng immigration. Ikulong ako dahil hindi rin ako sumakay. So there was that process. Ginawa ko, wala. So there was that process after nyo mawala sa loob. Oo, I was deplaned. There was a process. Talagang inimbestigahan ako if I should be detained. Sabi ko, where is absconding here? In the first place, I have a bad back and I have 7 pieces of luggage. How can I abscond? Oo. Sir, gaano katagal yung usapan nyo na yun? Gaano kayo katagal na hold kasi inantay nila yung mga piskal. Meron silang tinatawag na investigating prosecutors. Actually, dahil wala naman akong tulog ng araw na yon, hindi ko naman napansin, pero natulog ako. So, ginising nila ako when the investigating prosecutors arrived, and siguro mga 20 minutes yung balitaktakan namin doon. Immigration was insisting I absconded. Sabi ko, how could I have absconded? No? How do you explain the fact that I was in my plane seat with my seatbelt fastened? No? And all I did was answer the question. Do you want to take the flight? Yes or no? I said no. Pinababa ako. Okay. So, after that incident na dumaan sa proseso,
So, yung interview nyo with Maharlika happened, that's just outside the airport. Ano? Katatapos lang ng Tapos na proseso yun. na yun. Nagla-lunch Okay. na kami noon. Process. Nagla-lunch. Nagla-lunch na kami Sino, noon. may kasama kayo doon, sir, nung hinold kayo? You were Well, you alam mo, alone? mabuti na lang I have 35 years of litigation practice. Kasi may dalawang airport police, dalawang immigration, lahat sila naka-uniforme at dalawang investigating prosecutors at nag-iisa ako. Pero, you know, for the first time, ako kasi, I think I'm most effective kapag ako'y emotional, lalo na kapag galit. Kaya sa Pilipinas, palaging, ang pagkakilala sa akin, palaging galit. But for the first time, kahapon, there were 6 of them, I was all alone, and I was just very, very cool. Walang takot, walang hesitation. I was just saying, I follow what the host government has told me to do so. But at the same time, I also have to believe what my physicians say, no? At sabi ko nga, yun nga, the obvious fact, no? Nakakatawa naman ito. Nakasakay na nga ako sa eroplano, lilipad na lang ako. Kaya lang, bago lumipad, lumabas ang kapitan at ang airport police pumasok. Gusto ko ba raw lumipad o hindi? Sabi ko, hindi. So, na-deplay. So, yun. At least fill in the blank na yung nangyari after kasi we were really wondering what happened pag-deplane po ninyo. Sir, sige, go ahead, Chiki. Baka may plano sila sa Friday, November 28, 5:30 p.m. Kasi may Filipino coverage kami time. ng Attorney Harry. Ano? Oo. Kung ano man ang Well, nandun po kami. Alam niyo po ako, ang ginagawa na lang namin, dasal. In fact, 4 na prayer vigil na ang ginawa namin. We will continue with the prayer vigil on the 28th. Okay. Okay, so you will be there. I will be there po. Okay, sige. We'll cover that. Okay. Thank you, Attorney Harry. Maraming salamat po. Salamat. Thank you po. po. Bye-bye.